Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay December 13, araw ng Biyernes. At babati po muna tayo sa mga may kaarawan ngayong December 13 sa mga sumusunod. Kay Iola Joy Bertos, anak po na matagal ko nang kasama sa BAP na si Elmer Bertos. Kay Romel Onalos, final score, Pat Abano, Ronnie Sering Raso, Dren Pajardo, Bong Isprakanite Laksa Jr. at kay Rewayna. At ganun din po, belated happy birthday sa nagdiwa ng kaarawan kahapon, December 12, sa mga sumusunod. Kay Hok Karataw ng Narecom Qatar, kay Robert Bordon, Jaime Torres, Rockwell Aquino, Ednel Mirabel, Jerry Dalimukon Narboneta, at kay Domus Vigilia. At ganun din po, happy 12 years wedding anniversary po kay kasamang Hok Karataw at sa kanyang buting may bahay si Maylin Karataw. Happy 12 years anniversary, partner. At ganun din po, mag-advance birthday greetings po tayo para bukas, December 14, sa mga sumusunod. Kay Ma Elisa Villanueva Macapanas, buting may bahay ni Sir Noli Macapanas, na tinaguriang First Lady ng Amos. Kay Raymond Relio Rasa, Roger Maca, at kay Angie Venas Ano Nuevo. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat at naway patuloy kayong pagpalain ng ating poong may kapal. Bago po tayo magsimula ay humingi pa ako ng sorry dahil sa nakaraang vlog ko, ang nilagay ko doon ay pagtatalo. Wala pong pagkatalo nangyari doon sa mga talakayan namin tungkol doon sa Article 29/5046 doon po sa group chat ni ABM Happy Hopes. Pamumuno po ito ni kasamang Nelson Porcio Cula. Okay? Kaya maganda po yung talakayan namin doon, hindi po pagkatalo. Okay? Medyo nagkamali lang po ng pagkasabi ng words. Okay? Okay. Ang ating po tatalakayin sa gabi ito ay ang Article 29, ang shot clock. When does the shot clock start? Yung pong yung pong shot clock, yun po yung kailangan maitira yung bola. Okay? Number 1, ang sabi doon, whenever a player gains control of a live ball on the court, they must attempt a shot for goal within 24 seconds. Tandaan po natin sa itong gains control dahil marami tayong mababasa about gains control. Kaya number 2, ang sabi doon, on a throw-in, the ball touches or is legally touched by any player on the court. Pag sinabing any player, defense or offense. And the team of the thrower-in remains in control of the ball, that team must attempt a shot for goal within 24 seconds. Okay? So, yung 24 seconds po, meron po yung sangkap. Sabi doon to constitute a shot for goal, yung dalawang sangkap para walang violation, ang sabi doon, una, rather to constitute a shot for goal within 24 seconds. Okay? Ang una, ang sabi doon, ang bola ay dapat wala na sa kamay ng malalaro. So, wala na sa kamay niya. At ang pangalawa, pagkatapos mabitawan ng malalaro ang bola, dapat tumama ang bola sa ring o pumasok sa basket. Okay? Yan po ang dalawang sangkap para walang shot clock violation. Okay? At ang tupong tatalakay susunod ay kadalasan o limit na nangyayari sa loob ng court. Ano po yun? Ito po yun. When the shot clock signal sounds while the ball is in the air on a shot for goal is attempted near the end of the shot clock period. Sa Tagalog po, ito po yung para malalo tayo maintindihan. Ang player hawak niya ng bola at near to the shot clock period, tinira niya 21 seconds o 20 seconds, bumitaw, ang bola sa ere, tumunog ang shot clock, 1. Okay? Yun po ang madalas mangyari. Tatlong sitwasyon pwede mangyari doon pag nangyari yun. Ang unang sitwasyon, kung pumasok sa basket, the goal shall come. Simple po yun. So, tumirang player, attempt near the shot clock period,
tumunog, pumasok sa basket count, 2 or 3. Okay? Baka tumira na 3-point shot. Pangalawa, pwede mangyari, kung tumama sa ring, pero hindi pumasok sa basket, ipagpapatuloy dapat ang laro. Okay? Dumira. Narilis ang bola. Tumama sa ring. Pak. Tuloy po ang laro. Paano naman po ang shot clock? Pag tuloy laro. Tuloy laro. Pak. Kung sino magkaroon ng game control, pag na-game control ng tumira, may 14 seconds shot clock pang panibago. Pag nakuha naman po ng depensa ang bola, meron silang 24 seconds. Dahil sa backcourt sila, papunta ng front court. Okay? Paano po? Pag walang game control, ulitin natin. Tumira, ang bola sa ere, tumama sa ring, pak, papababa, natapik ng A1, wala pang control. Natapik ng P1, wala pa rin. Natapik ulit ng P4, wala pa rin. Pag nakuha ng A4, doon magsisimula ang shot clock, reset ang shot clock sa 14. Dahil Team A ang nakuha eh. Pag nakuha naman ng Team B, siyempre, 24 seconds shot clock. Yan po yung pangalawa. Ano ang pangatlo naman? Kung ang pangatlo sabi doon, kung ang bola ay hindi tumama sa ring, may paglabag na nangyari. Okay? Sa English yun, if the ball doesn't misses the ring, there is a violation. Pero meron pa subali ang ruling doon. Ang sabi doon, na pwede mangyari. Yung pasubali, yung however, sabi doon sa Tagalog, datapwat kung ang kalaban ay nagkaroon ng agaran at malinaw na kontrol ng bola, ang signal ay dapat ipagwalang bahala at ang laro ay dapat ipagpatuloy. Okay? Ibig sabihin dito yan, tumirang A1, tumulugan, nung mabitaw ang bola, tumunog ang shot clock. Hindi tumama sa ring. May violation po. Pero, pag nakuha ng kalaban, yung Team B, meron silang immediate or clear control ng bola, hindi na po ipipito refer pa itigil. Diretso po yun. Diretso. Mangyayari lamang pwede pumito ang referee kung ito sakali. Tumira A1, pagtira niya, namanog, kapos. Pagkapos niya, natapik ng B1, yung depensa. Pak! Tas, nang matapik niya, nakuha ng A2 ang bola. Pak! Pito na referee. Dahil may shot clock violation na ang Team A. Kasi walang clear control yung Team B. Kasi hindi tumama sa ring, may violation na. Iniintay pa ng referee kung may clear control ang Team B. Natapik lang. Sabay nakuha ng Team A, may clear control. Pito na referee, violation na ang Team A. Okay po, maliwanag lang po. Anaway na intindihan natin ang ating tinalakay sa gabing ito. At muli, wag po tayo magsawang mag-like, mag-share, mag-follow, at lalo po mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa muli, ito po ang iyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Kamorongan. At nagsasabing hanggang sa muli. Bye-bye!